Lalaking naka-headset habang tumatawid ng riles. Nahagip at nakaladkad ng tren. Patay! Security inspection sa LRT. Lalong hinigpitan ngayong Kapaskuhan. Pati mga nakabalot na regalo. Binubuksan. Ilang pasahero nagre-reklamo. Itinutulong na sa likod ng investment scam na mas malaki pa raw sa Aman Futures Group. Bantay sarado habang nakadetine sa NBI. Coco Rasuman, eksklusibong nakapanayam ng GMA News. Ngayong nakakulong si Rasuman, tanong na mga investor, paano pa mahahabol ang perang inilagak nila? Mansyon sa Marawi na simbolo ng yaman ni Rasuman, bantay sarado rin ngayon. Pera naman ng Aman Futures Group na nasa 25 bangko at financial institutions. Di na maaaring galawin kasunod ng freeze order ng korte. Perang ipinaikot ng Aman. Nagamit sa terorismo? Makabagong teknolohiya at mga aabangang programa. Ibinida ng GMA sa trade launch kasama ang mga advertiser. At Kapuso Network, nag-uwi na mga parangal mula sa People Management Association of the Philippines o PMAP. 24 oras, inirang na Best TV News Program. Mga kapuso, ang nakikita nyo yan, syempre alam naman natin, live na kuha po yan ng buwan. May magaganap pong kakaibang pangyayari sa kalawakan ngayong gabi. Ang tawag po dyan ay penumbral eclipse ng buwan. At masasaksiyan po natin yan sa ating kalangitan dito sa Pilipinas, mga dakong alas 8:12 ngayong gabi. Ang penumbral eclipse ay ang pagdaan ng buwan sa anino ng mundo. Magdudulot po yan ng bahagyang pagdilim sa mukha ng buwan. At baka magbabago pa ng konti ang kulay ng buwan. Abangan nyo ang detalye ng balitang yan, maya-maya lamang. Magandang gabi po. Susunod, isang pulis sa Taguig napatay ng umano'y lalaki na nag-amuknaw. Bagong pasaporte ng China na may kontrobersyal na mapa, dapat bang tanggapin ng Pilipinas? Manipis na kilay, may permanenteng solusyon na raw maliban sa tato. Dabarkad, Nick Soto at Pauline Luna may inamin sa kanilang nababalitang relasyon. At ang GMA, ang inyong Kapuso Network, pinarangalan ng People Management Association of the Philippines. 24 oras ang Best TV News Program at si Mel Tiangco, Best TV Male Newscaster. Panalo kayo dito sa 24 oras. Susunod, dahil sa tatag at disiplina sa pag-ensayo, pati ilang miyembro ng US Navy SEALs hanga sa pambansang kamao. Si Judy Ann Santos, bakit kaya bili sa mulilit na barkads na si Riza May Dizon? At ang kwento sa likod ng trending topic sa Twitter na maling-mali. Alamin, dito lang sa 24 oras. Susunod, pagdating sa paningningan ng dekorasyong pamasko, hindi rin pauhuli ang Pasig. Paghagupit ng buhawi sa bansang Italy na kunan ng video. At batang may bukol na halos sinlaki ng kanyang ulo. Naoperahan na. Yan ang susunod. Dito lang sa 24 oras. Susunod, alamin natin ang kwento sa likod ng trending topic sa Twitter.
na maling-mali. Judy Ann Santos humanga sa child star na si Raisa May Dizon. Aalamin natin kung bakit sa pagpapatuloy ng 24 oras. Susunod, Judy Ann Santos, bakit kaya aliw na aliw diyang bulilit na barkas na si Raisa May Dizon? Hashtag na maling-mali. Trending topic sa Twitter worldwide, pati na sa Pilipinas. Mga netizens, nag-tweet na mga maling-maling nangyayari sa ating bansa. Non-stop, tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Kami yung tamang-tama. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 26 na araw na lamang, Pasko na. Yan, dami nating parol. Yan, tama. Tama. Ayan, oo nga. Mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Bianco. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.